Kasali si dating unang ginang Imelda Marcos sa listahan ng babasahing Newsweek na tinawag nilang greediest people o pinakasakim na mga tao. Umalma po sa listahan na yan ang kampo ng dating unang ginang. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Libo-libong sapatos at sangkaterbang alahas. Yan daw ang basehan ng Newsweek magazine kaya isinama si dating First Lady Imelda Marcos sa listahan ng greediest people o pinakasakim na tao sa buong mundo. Sa artikulo, sinabing gumastos ng $5 million si Imelda sa pagsha-shopping sa New York at Rome. Siya rin umano ang may-ari ng pinakamalaking koleksyon ng alahas at sapatos. Kasama ni Imelda sa listahan, sina Genghis Khan, Pope Sixtus IV at iba pang personalidad na nagpakita umano ng kasakiman sa kayamanan at kapangyarihan. Kinontra naman ng abogado ni Mrs. Marcos ang artikulo. Ang report daw ng Newsweek ay walang pakundangan, hindi totoo at libelous. Sabi pa niya, karamihan sa mga alahas ni Imelda ay regalo ng mga heads of states at hindi nakamit sa masamang paraan. Layunin lang daw ng artikulo na lalong sirain ang reputasyon ni Mrs. Marcos. Marami sa mga alahas ni Mrs. Marcos ay kinumpiska ng gobyerno at nasa sandigang bayan ng kaso kaugnay sa tunay na nagmamay-ari nito. Sa pagtaya ng auction house na Sotheby's noong 1996, nasa $12 million ang halaga ng mga alahas ng mag-asawang Marcos. 785 pieces ang nasa listahan. Kabilang dito ang kwintas, hikaw, bracelet, relo, cufflinks at iba pa. Pero kung si Imelda ang paniniwalaan, mahirap na ako ngayon. Hindi na ako kamukha nung araw. Paano walang natira sa akin? Engagement ring ko na lang. walang makapagsabi ng eksaktong bilang ng mga sapatos ni Mrs. Marcos. Ang malinaw lang sa isip ng maraming Pinoy ay ang mga imaheng ito ng lisanin ng pamilya Marcos ang Malacanang. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.